Hello guys, can you hear me? Nakikita nyo ba yung screen ko? Naririnig nyo ba ako? Hello, hello, hello. Yes, coach. Yun. Nice, thank you. Okay, good afternoon guys. So, may ano tayo, may kakaano lang, kaka-release na data sa cable, sa GBP. So, may high impact news kasi doon. Tingnan natin, cable, GBP, USD. Kung makikita nyo, may pump tayo first 5 minutes. So, nangyari yung 2 p.m. Ano nga ba yung high impact news doon? Nakalimutan ko. But anyway, ang interesting lang kasi yung Euro GBP bumababa pa rin. Okay, bumababa pa rin. So, as you all know, nasa watchlist natin to for a while and we are approaching a support level. So itong area na to, medyo malaki. Malaki yung area na to. So kaya din nag-stop na ako mag-short dito kasi I think poised na to for a bounce from here. But it doesn't mean na may na i-invalidate na natin yung bearish bias natin. It's just that we need to be cautious kasi nasa support area na tayo. Okay, so yun lang. Na-share ko lang agad kasi yun nga may high impact news dito. May naka-short pa ba dito sa Euro GBP? Meron bang may naka-hold ng short dito or na-out nyo na kung sino man nag-trade sa Euro GBP. So kung may hino-hold pa kayo, di tinamaan sa limit. Yan yung sad part no pag naka-limit order tayo. Um Pag naka-limit order tayo, kahit na tama yung analysis natin, sometimes hindi siya pumupunta dun sa price kung saan nasan yung order natin. Pero that's okay. Isipin mo na lang tumama yung analysis mo. Pero wala ka sa trade. Woohoo! But anyway, so yun guys, before we start, gusto ko lang mag-share ng something. Kasi isa sa hilig ko pag wala akong gawa, nagbabasa ako ng mga blogs, articles about about anything. So may nabasa ako yesterday about time. Kaya about time kasi we tend to neglect yung time, parang ito kasi yung kung tutusin, ito yung pinaka valuable na meron tayo, right? Pero usually hindi natin siya nabibigyan ng importance. So gusto ko lang i-relate to sa trading, yung time. Paano ko ba siya i-relate sa trading? Well, so let's say nagsisimula pa lang tayo, 'di ba? We tend to rush things, gusto natin na agad-agad. Pero like anything in this life, walang mabilisan. May kasabihan nga 'di ba na may kasabihan na easy come, easy go, right? So sa financial market kasi, you have to remember na kapag pumasok kayo dito sa industry na to, hindi nyo siya titingnan as a parang your job or your business for the next 5 years. Kapag kapag nandito na kayo, tingnan nyo to as something na magagawa nyo forever. Okay? A business nyo to forever. Like may iba man kayong ginagawa, may iba kayong business, pero once na andito na kayo, tingnan nyo siya as a job for a very very long time. And kadalasan kaya nahihirapan tayo, especially ako nung nagsisimula ako, it took me 5 years para maging consistent. Hindi pa ako nakakapag-withdraw ng pera noon, but consistent. Like imagine 5 years. Kung nalaman ko nung nag-uumpisa ako na kunwari alam ko na yung mangyayari sa akin,
And may nagsabi sa akin na magiging uh, profitable ka after 5 years. Maybe hindi ko na to tinuloy. Baka nagdalawang isip na talaga ako, right? Kasi 5 years is kung tutusin, medyo matagal yan. Like imagine 5 years na hindi ka pa kikita, 'di ba? So kahit 10,000 a month, wala kang kinikita diyan. Imagine 5 years mo siyang gagawin. So buti na lang hindi ko alam na ganito katagal yung igugugol ko, 'di ba? But sa trading kasi yung time very important eh. Yung time, like ito isipin nyo. Meron kayong wait lang like, okay, let's say for example, meron kayong nagte-trade kayo, right? Nagte-trade kayo, walang setup today. Like ako, kung napanood niyo yung analysis ko kanina, sabi ko wala akong watch list for today. Wala akong tinitignan. Sometimes naboboard tayo. Kasi gusto natin meron tayong trade today. Hindi pwedeng wala tayong trade today. 'Di ba? And then, ang mangyayari, magte-trade tayo. Parang pilit na trade. Parang for the sake of having a position, open position, kahit wala namang setup. And then, matatalo tayo. And then, papasok yung emotion na gusto natin mabawi. Lalakihan natin yung lot size natin. Then, ang mangyayari, matatalo ulit. Then, magre-revenge trading na tayo. And then, ayan na. Nag-open na yung floodgate to a lot of emotion. Right? Kasi hindi tayo nakapaghintay. Gusto natin mag-trade agad. Okay? And then the next day, doon nagpakita yung mga setup natin na magaganda. Yung mga hinihintay natin na trade. Pero ang problem, damage na yung psychology natin. 'Di ba? Na shake na yung mental framework natin. Ang laki na ng sunog natin. Worst, nasunog yung buong account natin. Wala tayong mapang trade. Because nagte-trade tayo nung wala namang setup. Right? So hindi ko na alam kung kung nare-relate ko pa ba tong time sa 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 trading. Pero guys, ang gusto ko lang sabihin, trading is a long journey. So huwag kayong mainip. Okay, huwag kayong mainip. Um yung kumbaga yung time, mabilis lang mawala sa atin to eh. So you have to make sure na kung hindi pa man kayo kumikita ngayon, medyo nasa phase pa na ano ba yung gagawin ko, nagme-make sense ba sa akin to? Kasi nasa learning stage kayo. I-enjoy nyo lang. I-enjoy nyo lang. Ako, yung routine ko everyday, paulit-ulit lang na kumbaga wala na siyang nag-effort pa rin naman ako, pero since paulit-ulit na lang siya kasi I've been doing this for a very very long time. Kumbaga ano na lang siya, parang umiinom lang ako ng tubig or humihinga. Like pag nagvi-video ako, nag-a-analyze ako ng market, very quick na lang. Very quick na lang, right? Kasi parang na build ko na siya way back. So parang ang benefit sa akin nun ngayon, magagawa ko siya ng madali. And at the same time, nakakagawa pa ako ng ibang bagay. And then bonus na nagpa-profit pa tayo from trading, 'di ba? So, kung nainip kayo, be aware sa emotion nyo na yan and embrace nyo lang, pero syempre you have to control it. You really have to control it. Okay? So anyway, yun lang. Yun lang. Hindi ko alam kung na-connect ko ba sa time yung mga sa trading yung pinagsasabi ko. Okay, punta na tayo sa chart. Silip muna tayo Euro GBP. Okay, anyway. Okay, let's start with Euro USD. So mamaya 8:30 PM, meron tayong USD high impact news. Ayan, sa pool. Pinapatamaan ko talaga kayo eh. Hindi, joke lang. So 8:30 PM meron tayong USD high impact news din 'yon.
So Euro USD. Ayan, so we're approaching ano. And eto pala, isisingit ko na lang din isisingit ko na lang. Just look at how I operate yung trading ko day to day, right? Kung mapapansin nyo, analysis ko paulit-ulit lang. 'Di ba paulit-ulit lang, like naghihintay lang ako ng tamang setup, pag walang setup, di wala, right? Gusto ko gusto ko makarating din kayo sa point na yon na nililet so nagjo-show up kayo every day. Nagjo-show up kayo every day sa market. Pero pag walang setup, you let go. Kasi alam nyo, meron pang bukas. Meron pang bukas, 'di ba? Kasi kapag let's say hindi kumbaga hindi natin siya gagawin ng tama. Guys, mapupunta kayo dito sa cycle na to, paulit-ulit lang. Next thing you know ay 5 years na pala akong nagte-trade. Pero pero hindi pa rin ako profitable, 'di ba? So you have to you have to do the right thing. Okay? Anyway, let's go back to Euro USD. So we're approaching this resistance level dito sa daily. Kung makikita nyo ito yan. Ito yan, resistance yan. Now sa 4-hour time frame, mas obvious yung resistance natin. So ito, if you look left, okay, you always look left for levels ha. Bullish pa rin naman kung titingnan natin yung structure, right? Na-discuss na natin to higher highs, higher lows, and na-establish yung higher low natin dito sa support. Okay, ito yung immediate support natin, nag-bounce tayo dyan. Now, two possible scenario ang pwede dito. Number one is pwede tayong mag-range from here. Okay? Mag-range. Kasi kung titingnan nyo, meron tayong 1, 2 rejection sa lower extreme. So, equal low. And then meron tayong 1 rejection, and then yung pag niretest niya to, potential kung magkakaroon tayo ng rejection dito, then nag-start siya bumaba. Ibig sabihin nasa tayo dyan, pwedeng nasa range. Okay? Nasa range. So kung ganito yung mangyayari, ang abangan natin is to go long from here. Okay? We go long from here. Why? Kasi yung move natin prior to this potential range is to the upside. Okay, so gusto natin inline pa rin yung trade natin with the momentum. So yun yung first scenario. Second scenario is mag-breakout siya dito. Okay, kapag nag-breakout yan, it means magkakaroon tayo ng higher high. So intact pa rin yung bullish momentum niya. So ang pwede natin gawin is maghintay ng retracement. Okay, maghintay ng retracement sa mga previous resistance level. Okay, so dito, maghintay ng retracement dyan, and once na nandito na, we can look for long. Okay, so yan yung second scenario. Okay, and then yung magiging next upside target natin would be right around this area. Kasi if you look left, resistance yan before. Okay, so kapag nag-breakout, medyo kung papansinin nyo, just looking left, may enough room to go up. So ibig sabihin may potential may potential profit. Okay? So that's for Euro USD. So more on wait and see pa tayo dito. And then gold. So gold ito na mukhang pwede na tayong mag-range. So nasa resistance area din tayo. So remember, lagi niyong tatandaan yung yung bigger picture context ng tinitingnan yung mga currency pair. So dito sa gold, nasa nasa range. Now, if you look at the weekly time frame, parang nagko-consolidate siya. Kasi yung consolidation sa higher time frame, pag bumaba tayo sa lower time frame, range yan. Okay? So ito, consolidation sa weekly, dito sa daily range. So may enough space tayo. Okay? So since nasa range tayo, nasa loob tayo ng range, and at the same time, nasa middle tayo ng range.
kailangan aware din tayo na pwedeng maging messed up yung price action dito kasi nasa gitna tayo ng range. Unlike kapag nasa extreme high and extreme low, medyo madaling i-gauge kung ano yung gagawin niya dun sa level na yun. Right? It's either mag-breakout or mag-bounce. Ang problem kapag nasa middle ng range, pwede yung maging choppy. Okay? So, dito sa intraday, okay, punta tayo dito sa 4-hour time frame. Possible na nasa range tayo. Okay? Kasi meron na tayong 1, 2 rejection sa upper extreme and then multiple rejection sa lower extreme. Okay? So, pag pumunta yung price dito, binalikan niya itong pinaka-high na to, pwede tayong magkaroon ng reaction dyan, then drop. Okay? Dito naman pwedeng mag-bounce din. Ang problem dito, wala kasi akong directional bias dito kasi nga nasa range tayo. Okay? Although galing tayo ng upside move, parang ayoko din somehow mag-long dito. Okay. Medyo nag-hesitate ako mag-long dito. Siguro para sa akin, abangan ko muna to. Pero yung level na pwede natin tignan, i-monitor is itong upper and lower extreme. Okay? Other than that, walang wala akong directional bias dito. Yun another thing, kapag wala kayong good read sa market, hindi nyo mabasa, hindi kayo makapag-come up ng directional bias nyo, wag nyo nang pilitin. Okay? If in doubt kayo, just stay out. Okay? Pwede naman natin i-track lang yan. Tingnan natin kung paano mag-unfold yung price action. Okay? Bitcoin, okay? So, dito kung titingnan natin yung weekly, nasa support level tayo. Key support level yan. So, hindi pa natin alam kung mag-breakdown yan or failed breakdown. So, hindi pa tayo sure, right? Medyo nag-i-struggle pa siya mag-breakdown. Okay? Now, dito sa daily, nagko-consolidate lang yung price. Nagko-consolidate lang. Ang medyo clear somehow itong nasa intraday. Kasi it looks like na gusto niyang mag-continue downside. Okay? So, itong nabubuong correction na to is an AB equals CD potential. Okay? ABCD. So, meron tayong impulse down. So, remember, after an impulsive move downside, yung may momentum, usually, ang nagpa-follow dyan, correction. Okay? So, impulse, correction. Although may instances ng pwede rin tayo makakita ng impulse. Kaya ito yung ayaw natin. Gusto natin impulse correction. Okay? So, etong correction na to, dito nabubuo yung mga continuation pattern. So, ano ba yung mga continuation? So, isa na yung ABCD, bear flag, bull flag, rising, falling wedge. Diyan nabubuo yun sa correction. Specifically, complex correction or complex pullback. Okay? So right now, kung papansinin natin yung behavior ng price, kung paano siya umaakyat, obvious na very slow. Right? So ibig sabihin, nasa correction tayo. Okay, unlike dito sa move down na to, may momentum as in terms of speed, mabilis siya. Similar, etong nabubong pattern dito, almost similar siya. Well, similar siya dito. Okay? So, meron tayong impulse down, corrective pullback. Okay? So, etong corrective pullback na to, A, B, C, D din. I think na-discuss natin to before. A, B, C, D. Okay? Na-complete to sa 100%. So, gamit tayo ng Fibonacci projection. Click dito, click sa B, click sa C. And then, nandyan yung 100%. Kung makikita nyo, nag-tap sa 100% and then drop. Okay? So, dito,
tap sa 100% and nag-i-start na siyang bumaba. Okay? So, kung similar yung mangyayari dito, right, magkakaroon din tayo ng another drop. Pero syempre, hindi natin ano yan, hindi yan sure. But at least, kumbaga, pwede tayong may reference tayo kasi nangyari na yan before. So, kapag pullback trader kayo, good practice, kapag nagtitrade kayo ng pullback, good practice na especially sa trending market, na tingnan nyo yung mga recent pullback na nangyari. Right? So, kung titingnan natin, itong nandito lang sa chart. Dito, may mga pullback tayo. Okay? Mga pullback, pullback, then ito, then ito. Okay? Now, itong mga to, mga minor pullback yan. Ito yung major pullback. Okay? So, kapag titingnan niyo yung mga pullback, kunyari itong pullback na to ngayon. Okay? Let's say iniisip nyo, pullback ba to? Or reversal na to? Let's say hindi mo medyo nako-confuse ka. Tignan mo yung past pullback. Okay? Past pullback. Kung let's say wala to sa picture. Okay, wala to sa picture. Alright? And then ito lang yung nakikita natin. Ito, then ito. Kung i-compare natin to dito sa mga to, mas malaki to. Right? Malaki to. So pwede natin isipin, okay, it's either pwede siyang mag-reverse kasi medyo malaki yung upside move niya, or nasa major pullback tayo. Itong mga to minor lang. So we can treat this as one move. Okay, ito one move, and then ito yung major pullback niya dito sa move na to. Okay, I hope nagme-make sense. Nagigets nyo ba, guys? Nagigets ba? Yes, coach. Ayun. Kasi very important to, especially kung kung nagte-trade kayo ng ang setup nyo is pullback. Okay? So ulit daw. Okay. So ulit mag-i-illustrate ko. So meron tayong major and minor move, right? So yung major move, yun yung kumbaga yung obvious na move. So ito yung major move. Now inside that major move, may mga minor moves din yan. Okay? So ito, let's say, so ito isang impulse. Okay, lagyan natin ng label point A to point B. So dun sa major move, isang impulse yan. Isang impulsive move from lower high to lower low. Pero if you look closely, may mga minor move yan. Okay, mga minor move. Now, yung minor move na yan, pwede siyang may sariling trend siya sa mas maliit na time frame. Okay? Mas maliit na time frame. So, minsan dito tayo nadadali. Yung akala natin reversal na, pero pullback lang pala siya sa mas mataas na time frame. So parang similar, medyo yan dito sa nangyayari sa sa Bitcoin. Kung papansin niyo dito sa Bitcoin, etong move niya na to. Okay? Itong move niya. Ito. So ito, isang move lang talaga to. Ito. From point A to point B, isang move lang yan. Isang impulse lang yan. Right? Pero if you look closely, may mga minor move tayo, maliliit. Right? And then ito, so itong mga pullback na to, pullback yan dito sa move na to, sa major move na yan. AB. Now ito, major pullback to. Okay, major pullback yan. Impulse down ulit, then major pullback ulit. Ay, gets? Tapos pag pumunta pa tayo sa mas malaking time frame, sa daily, mas obvious. Ito yan. Ito yung move na yan. Impulse down, pullback, impulse down, pullback.
So nakita nyo ba yung mga minor pullback dito kanina? Itong mga to, ito. Itong mga yan. 'Di ba obvious dito sa 4 hour yung mga pullback na yan? Pero dito, wala 'di ba? Hindi natin mapansin yung pullback. Ito yung mga pullback na yon. So pag tinignan natin to, isang move lang. Yung pinaka pullback niya ito, tsaka ito. Correct. Parang possible reversal po siya dahil sa double bottom. Double bottom. Saang ano? Saang double bottom? This one? Ito ba? Alan? So, this happens to all time frames po ba? So parang mas clear sa yeah, nangyayari to like pag bumaba pa tayo ng bumaba sa ibang time frame, tingnan nyo replay natin. Ay, shocks, shocker. Replay, then select bar. Okay. So, eto i-dissect natin. Tingnan nyo. Punta muna tayo sa daily. Ay, alam ko na. Para mas malinis yung chart natin. Dito tayo sa intraday. Nasaan na yung Bitcoin? Okay. Dissect natin. Ay, teka. Namamali ako ng pindot. Okay. So, i-dissect natin to. Itong move na to. Okay? Itong move na to. So, kapag tinignan nyo to, may pullback ba tayo dito? Itong move na to, may pullback ba? Okay, wala. Okay, walang pullback, right? Walang pullback. Ito tayo sa 4-hour time frame. Ito, may pullback. I-highlight natin yung yung move na dinadissect natin. Ito, may pullback. Nakikita nyo na yung pullback? Plenty. How about the others? May nakikita ba kayong pullback dito? Meron na. So, again, punta tayo sa daily. May pullback, wala. Itong daily. Wala, di ba? Sa 4-hour, dito na naging obvious yung pullback. Dito sa daily, one move lang siya. Impulse down. Okay? Then, punta pa tayo sa Punta pa tayo sa hourly. Parang may sarili na siyang trend, right? Pero sa daily, isang move lang to. Look, lower low, lower high, impulse, lower low, equal high, lower low, correction, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Diba? Pero sa daily, punta ulit tayo sa daily, ayan lang yan, isang move. Dinisect lang natin. Dinisect. Dito, mas obvious na yung pullback sa hourly. Sa 4-hour, parang mga minor pullback lang siya. Diba? Maliliit na pullback, ganyan. What more, pag pumunta pa tayo sa 15-minute time frame. Sobrang iba yung story. May yung mga pullback natin sa sa 4 hour or sa hourly, pwedeng nagkakaroon siya ng short-term uptrend or mga complex correction, right? Tapos yung isang move, yung impulse down sa hourly, may multiple move siya inside it. 'Di ba? Kasi yung market fractal siya in nature. Meaning kung anong nangyayari sa higher time frame, nangyayari rin yan sa lower time frame. Gets ba guys? Medyo medyo nakaka-overwhelm. Gets? Nalilito ba? Nalilito ba kayo?
Sa lower time frame, short-term moves, we can trade naman po, no? Not just in the high. Yeah, yeah. Pwede nyo namang i-trade. Pwede nyong ano, yeah, pwede nyong i-trade. Kailangan lang aware kayo kung nasan kayo sa higher time frame. 'Di ba? Kasi let's say for example, let's say ito. Let's say for example, so nasa 15 minute tayo, okay? 15 minute time frame tayo. Okay, remember nyo yan. Dissect natin to. Let's say, hindi pa natin nakikita to. Itong overall. Tandaan nyo yung ano, tandaan nyo yung overall context natin. Bearish, okay? Bearish, okay? Tingnan natin to. So, nasa 15 minute tayo, overall bearish. Now, kung ito lang yung tinitignan natin, parang, uy, okay, may potential head and shoulder. Ay, so maglolong ako dito, mukhang reversal na to. So, long tayo, stop dito. Since reversal to, mukhang i-reverse na nyo yung trend. So, lalakyan ko yung TP ko, maybe dito sa high or dito. So, let's say dito. Okay. Then yun na. So, nasa trade na tayo. Okay. Okay, so sobrang daming bars. Play na lang natin. Play. Okay, so in profit, then bam. Nagulat ka ngayon. Bakit ba't bumaba? May head and shoulder dito eh. 'Di ba bullish ang head and shoulder or bullish reversal siya? Bakit na stop out ako? Right? Yun pala, kapag tumingin tayo sa overall context ng market, nasa downtrend pa rin tayo. Right? So, pwede nyong i-trade to, yung mga ganito sa lower time frame. Pero kailangan alam nyo to what extent. And syempre, alamin nyo kung nasaan kayo sa malaking time frame. Kasi baka long kayo ng long sa maliit na time frame, pero sobrang bearish pala sa higher time frame. So yung ginagawa niyang bullish sa lower time frame is just a pullback, parang ito. Akala natin head and shoulder, pullback lang pala. Right? Okay, so if looking at the daily, okay ba to solely refer to the day candle when going short or long for the day? Like you mean kunyari bullish yung candlestick ngayon, so long ako today. Ay bullish yung candlestick na nag-close yesterday, so long ako today? No, no. Um Hindi kasi punta tayo sa daily time frame. Like imaginein mo kung dito nag-rely ka dito lang kasi bullish, the next day bam, bearish. Okay? Kailangan alamin pa rin natin yung ano, kung nasan ba tayo sa bigger picture. Like hindi lang siya basta candlestick, yung ano, yung tawag dito, structure, market framework part 1. So, open tayo ng chart. Create new layout. Then, okay. Gamit tayo ng, let's say, dalawang chart. Okay. Okay. Ah, lagi kong sinasabi, hindi sobrang ano, well, importante yung candlestick pero hindi yan yung kumbaga, hindi tayo dyan kukuha ng directional bias natin. Kaya yung candlestick price action pattern, nasa market framework part 2 siya. Wala siya sa 1. Yung nasa part 1 yung pinaka-importante. So, let's say sa daily, kaya ito yung daily natin. Lagay na lang natin para hindi siya naka-specific sa time frame. Lower time frame. So higher time frame, lower time frame. So ito yung um ano nga ba to?
higher time frame natin, right? Then, let's say, titingnan natin to. Itong pullback na to. Okay. So, sa daily, ano lang yan, higher high to higher low. Okay, higher high to higher low lang yan. Isang move lang yan, isang move lang yan. Okay? Now, pag bumaba tayo sa lower time frame, so ito yung impulse natin sa daily, right? So pag bumaba tayo sa lower time frame dun sa pullback na ginawa sa daily, it will look something like this. May short-term downtrend tayo. So ito, again, remember, itong move na to, ito yan sa lower time frame. Now, let's say nagkaroon ng candlestick dito, enough na ba yun? Hindi pa. Or kunyari may bullish candlestick dito, enough na ba yun? Hindi pa. Okay? Kasi kung titingnan niyo yung structure ng market dito sa lower time frame, meron tayong lower highs and lower lows. Now, para mag-gauge natin kung itong pullback na to sa daily tapos na, okay? Kailangan magkaroon ng bullish price action dito sa lower time frame. So, ito ang question ngayon, ito ba, itong nasa drawing na to, bullish na ba to? What do you think, guys? Bullish na ba to? Okay, hindi pa, not yet. Ano pag lagyan ko ng bullish candlestick dito? Bullish na ba to? Okay, potential. Lagyan pa natin ng isa pang candlestick dito. Bullish na ba yan? Yan, tweezer bottom. Malupit na yan. Okay. No, kapag na-break yung lower high. So, ito, potential. Potential, pero hindi sure. Hindi pa tayo sure. Ang kailangan natin hintayin, ma-break to. Kasi once na ma-break natin, pag na-break natin, uh, anong structure yung magkakaroon tayo dito? From lower high, magkakaroon na tayo ng higher high. So ngayon, magi-gauge na ba natin na itong pullback na to sa daily tapos na? Kasi may higher high na tayo sa lower time frame. Right? So ito yung indication na itong pullback na to tapos na. Malaki yung possibility. Okay, malaki yung possibility na andito na siya. Itong higher high na to, itong ginawa niyang to, andito na. Andito na. Sa beginning stage tayo ng another impulsive move upside. Nakukuha ba, guys? Nakukuha. So, we don't solely rely lang sa candlestick. Kasi candlestick, ano lang yan, kumbaga, confirmation lang natin yan if a certain support and resistance nag-hold ba or not. Okay. Ano ba yung example na pwede nating i-ano dyan? I think yung recent, na-discuss ko na to, pero i-ano natin kasi andito na rin naman tayo. Let's go to GBP CAD. Teka, tingnan ko kung GBP CAD nga ba yun. Ito, so, okay. So, maglagay tayo 4 hour and daily, okay? Dissect natin na. Replay natin to dito. Okay, yan. So, daily muna tayo. Okay? Daily. Higher high. So, ito. Lagay natin white. Impulsive. Okay? So, ito, nasa pullback phase tayo. Okay?
pullback phase tayo. Now, ang gagawin natin, okay, hanapin natin yung higher low. Okay? Hahanapin yung higher low. Now, nasa daily, paano natin, okay, titingnan natin paano matatapos itong pullback na to. Okay. Ulit tayo sa daily replay natin dito. Okay. Then let's go to 4-hour time frame. Okay. So titingnan natin itong buong move na to sa lower time frame. So ito yan sa 4-hour. Okay? Tandaan nyo yung dinrowing natin kanina. Track natin na lower low, lower high. Okay? Oops. Lower low. Tapos may lower high tayo dito na nag-range. So yung last lower high natin is this one. Kapag hindi kayo tumitingin sa higher time frame, imaginein nyo, isipin nyo, ay, ano na to, downtrend na, may lower low, lower high. So, ang focus nyo na mag-short ng mag-short ng mag-short. Right? Hindi nyo nakikita kung nasan tayo sa bigger time frame. Now, question. May bullish price action na ba tayo dito? Pwede na ba natin na masabi na ito na yung higher low? Range pa lang. Okay. Ayan, range. Okay. Sige, gawin natin range. Sagutin ko to mamaya just Cassie. Ang hirap bigkasin nung first. Cassie yung sa 127 fib. Sagutin ko mamaya. So range, what else? May iba bang gustong sumagot? May bullish na ba tayo dito? Maghanap na ba tayo ng long dito? Okay, Agnes, none. How about the others? Guys, feel free to share your insights, ha. Huwag kayong mahiya. Wala pa, Okay. Hindi pa na breach yung previous lower high. Okay. Okay, so dito, okay, nakita nyo nag-range. Okay, nag-range. So, wala pa. Okay, nasa range tayo. Okay? So, ang gagawin natin, wala tayong gagawin. Okay? Maghihintay lang tayo mag-unfold yung price action. So, we wait. Okay, we wait. Nag-observe lang. Okay, nasa watchlist natin. Okay. Then, yun, okay. Nag-attempt na. Okay. Now ito, breakout na ba to? Breakout na ba to, guys? No, Agnes, hindi pa. Bakit hindi pa breakout to? Potential retest. Okay, bakit hindi pa siya breakout? Okay, price acceptance. Dito, may price acceptance na ba tayo? Yes. Okay. Yes. Good job, guys. Yes. So dito, meron na tayong price acceptance, higher high. And titingnan nyo rin, market phase, impulsive. Pwede na ba tayo maghanap ng long? Kasi potentially tapos na tong pullback na dito. So sinong maghanap na ng long dito? Yung maghihintay na, okay, abangan ko na to kasi nag-align na yung stars. Long na ba? So pwede na bang ang directional bias natin dito is bullish? Okay, breakout trader, retest muna sa pullback, long sa pullback. Okay, so
pwede na maging directional bias natin dito is bullish. Regardless kung paano natin iti-trade to, pullback, breakout, or whatever, ang directional bias natin bullish. So kahit anong strategy, ang focus natin is to go long. Gets ba yon, guys? Nakukuha? See? Gets? Mas klaro na ba ngayon? Clear. Okay, clear. So, di ba, nasa ano tayo? Nasa 4 hour. Sa 4 hour tayo. Tingnan nyo, pwede, pag gusto nyo pang sa maliit na time frame, ganun lang din yung gagawin nyo. So, kunyari ito, 4 hour. Tapos, let's say, ito. So, nasa pullback tayo, di ba? So, impulse, tapos nasa pullback. So, titingnan nyo kailan matatapos tong pullback na to. Tapos, gusto nyo, let's say, ano ba? 15-minute time frame. Ayan, 15-minute time frame. Tama ba? Ayan, naghihintay na naman. Ganun lang din hintayin natin. Okay, so ito similar. Ito yung lower high natin. So, paano natin masabi itong complex pullback na to tapos na? We need to see bullish price action. So, yan. Na-break na yung last lower high. So, hintay na naman. So, may higher high na. That means tapos na yung 4-hour pullback. Pwede na tayo maghanap sa 15-minute. So, cycle lang siya kasi yung market fractal in nature. Okay? So, kung imagine niyo yung Russian doll, 'di ba yung Russian doll, ito yung pinakamalaking Russian doll. So, may ganyan yan, tapos smiley face. Tapos pag inopen nyo yan, may makikita kayo na smaller doll. Okay, smaller doll na may smiley face din. Then pag inopen nyo tong smaller doll, magkakaroon na naman ng smaller doll pero may smiley face din. Then so on and so forth. Right? So same with the market. So kung gumagamit kayo ng multi-time frame, paulit kumbaga kung anong ginawa nyo sa higher time frame para mas magkaroon ng conviction yung mga trades nyo, gagawin nyo rin siya sa lower time frame. So dito sa higher time frame, pag gumagawa tayo ng directional bias, number 1, market condition, number 2, market phase, number 3 is yung levels natin, support and resistance. Okay? So dito tayo kunyari gagawa ng directional bias. Now, kapag nasa lower time frame tayo na naghahanap na tayo ng trade, okay? Ganun din yung gagawin natin. Ito lang din. Saan na ba yun? Ito lang din hahanapin natin. Pero this time, mag-execute na tayo ng trade. Gusto lang natin mag-align. Mag-align sila. So that makakalibrate natin yung trade natin. Okay? So I hope mas na-gets nyo, guys. Kung hindi nyo pa rin na-gets, pag-aralan nyo ulit yung market framework. Part 1. Okay. So nasa na ba tayo? So yan, nasa Bitcoin pala tayo, no? So Bitcoin, so yan, more on wait and see din tayo dito kasi it looks bullish, it looks bearish sa lower time frame pero dito sa daily parang nagko-consolidate lang tayo. Okay? Aussie Kiwi. So, eto nasa weekly resistance na tayo. So nag-breakout tayo dito sa daily resistance pero nasa weekly resistance tayo. Okay? And ito question pala. So, from here, nagkaroon tayo ng rally, okay, rally, and then breakout. So, anong move to? Sa mga nag-aaral dyan, anong move to? Okay. Okay, so itong move na to, climatic move. Okay? Ito,
Well, itong buong to impulsive. Pero ito, so impulse. Impulse, latter part ng impulse, climatic move. And kapag nakakita tayo ng climatic move, sometimes nagli-lead yan to reversal. Okay? Parang last pump ng mga bulls. Last pump ng mga buyers. Okay? Now, sa case ng Aussie Kiwi, hindi niya i-reverse itong buong upside move na to tapos magkaroon ng lower low. Well, that's a possibility. That's a possibility pero pwedeng ang i-reverse niya ito. Then mag-start na tayo ng retracement ng deeper pullback. Okay? Pero usually kapag may ganito, ang mangyayari muna diyan magko-consolidate around this range. Yan. Okay, so be careful lang pag may mga ganito guys, yung makikita nyo na sobrang bullish or bearish, sobrang bullish sa hindi trained na mata. Parang iisipin natin, okay, we go long. Kasi sobrang bullish ng candlestick eh. Pero imagine, nangyari to sa dulo ng move. Okay lang sana kung mangyari to beginning ng move kasi parang start yan ng start yan ng panibagong impulse. Pero pag nangyari to sa end ng move, doon kayo medyo maging cautious. Okay? It can also lead can continue. Yeah. Pwedeng mag-continue pa rin to. Pero pero not something na kumbaga parang nag ang tawag dito, parang sinisignal lang niya na mag-end to. Pwedeng mag-continue to, okay, pwede pa rin, like why not? Pero most probably, ang gagawin nito, mag-i-start siya ng retracement, okay, retracement, bago tayo pumunta dito. So let's say ito yung higher high natin, gagawa lang siya ng higher. Okay? But can it continue? Like after nito, mamaya mag-continue, magkaroon pa rin ng bullish? Yes, pwede. Pwede. Madaming instances na nangyari na ganyan. So, pwede naman. But not something na kumbaga magiging interested tayo sa trade kasi climatic move na siya. Okay, parang sobrang parabolic. Alam niyo yung alam niyo yung kasabihan na pump and dump? Pump and dump. Ayan. Kung familiar kayo, mga parabolic move. At madalas sa stock market yung mga penny stock, mga ganyan. So, slow grind upside, slow grind, and then, syempre, ang nangyayari, nakikita na nung mga retail traders, so sumasabay na sila, sumasabay na. Then suddenly, magkakaroon ng sobrang parabolic move. So, dito sa parabolic move na to, magsasabay-sabay yan, yung mga nakakita ng yung mga hindi marurunong, sasabay sila dito kasi nakikita nila very bullish. And then ang gagawin ng mga whales ng malalaking yung may mga big money, syempre, kunyari, ikaw tayo retail trader, nakita natin to, bibili tayo, right? Let's buy kasi sobrang taas, sobrang sobrang magto the moon. So sinong nagbebenta sa kanila? Mga big players. So yung mga big players umalis na, yung mga newbie nagsisimula pa lang mag-load up ng nila. Yung mga big players nag-unload na. Pag nag-unload sila, hindi naman yan parang $1,000, $2,000 lang. Sin malaking money. So ang nangyari, boom, nagda-dump. I think nangyari yan before sa Bitcoin. Like early days ng Bitcoin. Okay. So yung mga ganito, yung mga parabolic move, yan. So, dito kung papansin nyo, okay, slow grind, and then, tayo, nag-pump. So, 12K.
Right? So dito, ang daming sumabay dito. Ang dami nang sumabay dyan. And then drop. Okay? Okay sana kung nakikita natin tong mga ganito sa early stage dito. Kasi parang nagsisignal yan na okay, may conviction, may mga pumapasok na. And since nasa early stage pa lang, pwede pa akong sumabay. Pero pag nasa ending stage na, yung medyo mature na yung move, dyan kayo maging extra careful. Okay? So, ano ba yung titingnan natin? Oh, yun, sa Aussie Kiwi. So, again, pwede pang mag-continue to, but not something na I'd be interested kasi for me, climatic move na to. Especially kung titingnan natin yung weekly, nasa weekly resistance level tayo. Consolidation at the highs. So, ang tawag dyan, so may price acceptance tayo, di ba? Ang tawag naman dyan, time acceptance. Ayan, time acceptance. So, nagli-lead din yan into breakout. Okay. Usually ginagamit yung time acceptance usually sa stock market yung mga ganyan. Dito kasi medyo hindi let's say sa currency market hindi siya ganun ka effective but nangyayari naman. Wait. Saan ba yung isang example ng price acceptance? Teka ha. Parang meron recently. Nakalimutan ko lang. But let me see. So ito, parang ito, let's say ito na lang invert natin. Paano nga ba invert to? Anyway, ito bearish. Consolidation at the lows na lang. Okay, ito. So dito nagko-consolidate. So ito time acceptance. The more na tumatagal siya dito sa support level, the more na mataas yung probability niya mag-breakdown. Around Feb 14 sa Bitcoin. Tingnan natin. Feb, April, March. Itong consolidation na to. To. Well, yeah, pwede. Yeah, kung meron tayong tingnan nga natin. Let's say for example, tingnan natin titingnan ko lang looking left if we have something to parang may resistance So ito may resistance tayo. Like look, ito yan. So ito yung resistance natin dyan. Kaya ito. Then drop, right? So dito nagko-consolidate sa high. Sa resistance. So the more na nagko-consolidate siya dito, mas malaki yung probability na mag-breakout. So bakit ganyan? Kasi imagine niyo, 'di ba, sa resistance we have sellers na parang kailangan nilang i-defend itong level na to. Ayaw nilang patasin yung price. So kung may conviction kasi yung mga sellers, pagpunta pa lang ng resistance, magkakaroon na ng reaction diyan. Yung parang ayaw nila sa mga bulls. Hanggang dito lang to, hanggang 52K lang. Hindi kayo pwedeng umangat diyan. Pero bakit ang tagal ng price dito? Right? Nasaan na yung mga sellers? Dine-defend pa ba nila? Ba't ang daming transaction dito? So yan yung time acceptance. Right? Time acceptance. So nagli-lead yan to breakout. Yan. Okay? So yan, price acceptance, time acceptance. Now sa module natin, hindi ko na kasi sinama yung time acceptance kasi um, hindi siya madalas nangyayari sa currency. Pero since natin, gawa ako ng lesson for that. Okay. Yan, I hope nasagot ko yung question sa
consolidation at highs, consolidation at highs, consolidation at lows. Actually, depende rin kasi nagdedepende rin yan sa ano sa context kung nasan yung read nyo sa market. Right? Na ito, possible, nagko-consolidate sa high, pero remember, galing tayo climatic move. Okay? Okay. Aussie Kiwi, Euro GBP. So, bearish tayo dito for a while. Basically, ito actually very simple ng setup dito Right? Dito sa daily, sa weekly pa lang Breakdown retest, daily impulse correction. Okay? Daw sa 4-hour time frame. So kung matatandaan niyo yung ginawa natin kanina nung dinadissect natin, right? Para malaman natin kung tapos na tong correction na to, kailangan magkaroon siya ng mga lower lows. Pwedeng ito, higher low, or ito. So let's say ito kasi ito yung pinaka-obvious. Higher low na break. So bearish yung directional bias natin sa daily. Na break, nagkaroon tayo ng lower low. So kada magre-retrace yan, pwede ka nang maghanap ng short kasi align na sila. Okay? So dito, kung papansinin nyo, nangyari dito sa kanya, sa hourly time frame, impulse down, ito yung lower low, nag-range. So impulse down, range. So kapag ganito yung scenario, impulse down, then range, ano yung focus natin? Anong position? Long or short? Okay, down, short. How about the others? Meron bang long? Short. Right? Kasi yung momentum, nasa downside. So, ang focus natin mag-short. Kaya dun sa analysis natin, yung sinend ko, I think yesterday ba, you go short. Hanap pa tayo ng short. Kasi nasa range. Sakto nasa range. So, hintayin natin. Umakyat siya dito sa upper extreme ng range. Right? Then, breakdown. So, ito parang isang scenario, consolidation sa resistance. Consolidation sa resistance, pero hindi siya nag-play out. Because yung context, yung overall context niya is bearish. Okay? So, kung napag-short kayo dito, good job. And then, ngayon, so bearish pa rin naman yung directional bias natin, but you have to be careful kasi we are approaching support level. A potential support level. Now, ang hintay natin dito, ano bang gagawin niya? Okay? Pag approaching a support level na, regardless kung bearish or bullish yung directional bias natin, ang laging question dyan is, anong gagawin niya dito sa area na to? Hold ba niya or break? Okay? So, bearish pa rin yung bias natin. Pero i-monitor lang muna natin, ano bang gagawin niya dito? Kasi hindi natin alam kung anong mangyayari. Ito yung area or level kung saan pwede siyang magkaroon ng reaction. And yun yung hintay natin, anong klaseng reaction yung gagawin niya. Pag nag-breakdown yan, magkakaroon tayo ng panibagong lower low. So yung directional bias natin, bearish, so maghihintay na tayo ulit ng short. Now, ito yung question. Let's say, ang nangyari dito is, nag-bounce siya dito, bumalik dito. Nag-bounce, bumalik dito. Maglo-long na ba tayo? Okay, no? Geron, balik range. Okay. Okay, how about the others? Ano sa tingin nyo? No. Okay, short will ka. Okay, so hindi pa tayo bullish nan. Pwede pa tayong range. Okay? So, ang gagawin natin,
So, tingnan nyo impulse down. Let's say ganitong scenario nga, nag-bounce dito, ni-retest to, pwede tayong maghanap ng short dito. Okay, short. Pwede tayong maghanap ng short dyan. Kasi range yan. Now, kapag ganito naman ang nangyari, do we still go short? Short pa ba? Pag ganito na? Hindi na. Hindi na, right? Kasi meron na tayong change of structure. Kasi magkakaroon na tayo ng higher high. Okay? So para lang tayo nagbubuo ng puzzle dito, guys. Ang puzzle na binubuo natin yung lower lows and lower highs. Na very, very, very basic. Very basic. Okay? So good job guys, good job. So that's for Euro GBP. So nasa Euro GBP pa lang tayo. Crude oil. So ito, crude oil. Ito na, crude oil. So remember, the past few days, ang directional bias natin, bearish short term. Short term. Okay? So imagine natin yung recent price action nitong crude oil. Last lower high. Higher high. Okay? Then nagkaroon tayo ng rejection dito. Pumasok tayo sa pullback. Now, ideally, dito sana natin gustong makita. Dito siya mag-bounce. Okay? Dito siya mag-bounce. Now, ang nangyari dito sa dynamic level, nag-bounce. Nagkaroon tayo ng bullish rejection candlestick dyan. Actually, minor level din to. Minor level. Okay, minor, parang previous resistance, pwedeng mag-turn into support. Okay, punta tayo sa 4-hour. Himayin natin dito. Tingnan natin dito sa hourly na lang. Okay. Sige, 4-hour tayo. Okay, 4-hour. So dito, isang move lang to, right? Isang move. Okay. Let's say, meron lang tayong lower low. Okay. Pwede na bang ito na yung end ng pullback? Then pwede na tayong magkaroon ng upside rotation. Pwede na ba to? So kung titingnan natin, ito yung last higher low. Last higher low. Nagkaroon tayo ng lower low. Okay, pag simple. How about the others? Ano sa tingin nyo? Dito medyo kasi ibang klaseng pullback to, hindi yung mga katulad ng pullback kanina eh. Na madali lang, na parang madaling i-dissect kasi may mga structure tayo. Dito, ito lang, meron lang tayong one move. Okay. So ito pwede. Why? Kasi ito simple pullback pa lang to. Tama si Mark and Jean. Yan, simple pa lang. Pwede nang ito na yung higher low natin. Higher low natin sa daily. Then magkaroon tayong upside rotation. So kung tinrade natin to dito, pwede naman. Right? Kasi ganyan. Now, may possibility, okay, na from simple, pwede yan maging complex. So pag naging complex yan, dyan tayo mag-aabang ng change of structure. Kasi may mga lower highs and lower lows na tayo. Okay? So dito sa crude oil, pwedeng ito na yung higher low niya and then magkaroon tayo ng upside move, maybe i-retest ulit to.
So, pwedeng ito yung higher low or pwede tayong magkaroon ng complex pullback then bumaba pa tayo dito. Okay? Possibility. Alright? Nagigets ba guys? Nagigets yun? Gets. Nagets nyo ba? Hello? Okay. Alright, so sa crude oil, although wala akong directional bias dito, I think we can kung medyo bullish yung I mean hindi ko wala to sa watch list ko. Pwede naman i-trade. Alright. So the way na i-trade natin to. So dito sa hourly, kung intraday lang. Meron tayong impulse up type. So ngayon nag-start siya mag-retrace. Kung gumagamit kayo ng mga moving average, pwede nyo gamitin as support and support level yung moving average, or you can plot fib from this low to this high. Then dito sa area na to. Okay, yan yung trading zone. May question pala kanina. Ano nga ba yung question regarding Fibonacci? Yung 127.2 nyo po ba sa trend-based fib is final defense as complex? Okay. Parang gets ko tong question mo. So, sa ABCD, right? Sa ABCD, yeah, yun yung final defense. Pero pwede siyang sumundot ng ganyan. Pero pag tinap na niya, yung 1618, hindi na yan complex correction. Ano na yan? Impulsive move na. So, possible na na yan, na trend reversal. Okay? So, pag ang scenario, let's say ganyan, complex correction. So, ulitin natin. So, from here, nag-complex correction tayo. So, dito sa between 100 to 127, kailangan niyang mag-reverse kung correction talaga siya. Pero if ang scenario is something like this, mukha siyang complex, pero na-hit niya yung 1618. Pwede ang mangyari dyan, magtuloy-tuloy na yung upside move na. Okay? So, yan. I hope nasagot ko yung question mo. Ano nga bang nagtanong na? Si Cassie. Yan. So, scalping, anong time frame suggestion? Kung, alam nyo, kung tutusin, kung walang spread, kung as in zero spread yung mga broker, siguro pwede, kung kaya mo, kung mabilis ka mag-decide, why not 3 minute, 1 minute? Like, why not? Pero kasi, ang big consideration, yung spread eh. Especially if you're trading using forex broker. Pero let's say wala ka namang wala kang spread na binabayaran. Ang i-consider mo naman yung commission mo, right? Yung mga commission. So it's a fee. Pero ako dati nung nagde-day trade ako, ang day trading ang time frame ko is 5 minute. Okay, 5 minute. Sa 5 minute, 5 or 3. 5 or 3. Yan dati. Pero hindi na ako nagaganito eh. Pero yun yung yun based on my experience. 1 minute hindi ko pa natatry kasi yung dahil sa spread. Yun. Okay, so ayan, crude oil. So sa secondary sa mga minors natin, ang nasa watchlist natin nung Tuesday, itong NZD-USD to the upside. Pero kung makikita nyo, so ito yung plan natin. Mag-hold to. Mag-hold. Itong level na to. Pero walang
walang price action, right? Binutas lang niya, very impulsive. So ayaw natin ng impulse. So dito, invalidate na natin yung setup natin. So hindi na tayo bullish dyan. Okay. Then isa pang nasa list natin is CAD Swiss short. So dito medyo, pero sabi nag-hesitate ako dito. Although nasa level pa rin naman tayo, short side yung tinitingnan natin dito eh. Nasa resistance tayo dito sa 4-hour time frame. Pero kung titingnan natin yung daily, parang hindi na siya maganda eh. And malaki din spread nito. So scratch natin to CAD Swiss. Then yung isa pa, GBP CAD. So bullish. So ito lang yung setup na nag-play out ulit. Kung inaabangan nyo to. Right? Ang daming, well ako personally hindi ko na trade to. Pero ang dami niyang binigay na setup na very easy trade. So first is yung dito. Okay? Second ito. So ngayon, approaching resistance na rin tayo sa daily. So you have to be careful. Okay? Punta natin sa hourly. So although may I think may room pa naman to go up kasi ito yung daily resistance natin. Right? Andito pa lang tayo. So intraday sa hourly, pag may price acceptance to, and then nag-retrace, I think we can still look for long. Pero sa akin hindi ko na to hindi ko muna ite-trade to. Ano pa ba? So yun lang yung nasa list natin, no. Scan natin ng mabilis yung market kasi mga secondary lang naman to. NZD, USD, dollar CAD, so messed up pa rin. So pass tayo dito. Dollar Swiss. This one parang nagiging bullish. Mukha siyang bullish dito sa Mukha siyang bullish dito sa daily, pero kung titingnan nyo yung 4-hour time frame, parang impulse, ito complex pullback. So na correction. Right? So parang poised siya to go down pa. Pero dito pag tinignan natin sa daily, higher high, higher low, right? Break retest. So medyo hindi siya ganun ka okay kasi sa 4-hour, yung market phase niya mukhang impulse correction. Pero yung structure sa daily, bullish, higher high, higher low. So pass dito. Dollar yen, so upside pa rin. So wala muna ako dito si CAD. So pag nagcha-chart ako guys sa umaga, ganito lang, mabilis lang kasi pag nasanay nyo na yung mata nyo, may spot nyo agad kung may potential setup or not. And yung mata ko naka-focus lang siya dito sa daily. Kapag may kapag may kapag may nakita akong interesting dito sa daily, that's the time na igagalaw ko yung mata ko papunta dito sa left side. Euro yen, Euro kiwi. Euro kiwi, this one mukhang pwedeng pwedeng may potential long. Okay. So may impulse up tayo, may change of structure from lower high to higher high, impulsive move upside. Okay. So guys, hindi to climatic move ha. Hindi to climatic move kasi galing tayo ng pullback then impulse up. Now, dito sa 4-hour time frame, okay? Impulse up, higher high, lower high. So kung mapapansin nyo, the way na nagpo-pullback siya or nagre-retrace siya ngayon, very corrective. Very corrective. So there's a possibility na magkaroon tayo ng upside move. Now, hanap tayo ng location natin to trade. So maybe around here. Mag-plot tayo ng fib from say this low to this high. Sa 38.2. 38.2. So gawin natin 38, between 38 to 50. Okay, ayan. Now, para mag-gauge, so nasa 4-hour pullback tayo. Para mag-gauge natin kung pwedeng tapos na tong pullback niya, pwede tayong
bumaba sa hourly. So dito sa hourly, makikita nyo may lower high na tayo. Lower high. So pwede ba tong mag-create ng another lower high? So basta kung ite-trade nyo to, tapos gusto nyo mag-gauge kung tapos na yung pullback, kailangan may break tayo. Now, let's say ito yung dito na mag-end yung pullback, ito yung ma-break niya. Medyo wala tayong profit potential. I mean limited kasi may resistance agad na babanggain. So gusto natin magkaroon pa siya ng lower high, then lower low, pumunta siya dito, okay? Then once may ganyan na, yung last lower high hintay natin mabasag, then hintay tayo retracement. Okay? That is kung gusto nyo pang magabang sa mas maliit na time frame. Pero kung dito kayo sa 4 hour, you just wait for price to go here. Okay? Euro, Kiwi, Pound, Aussie, Pound, CAD. So na-discuss na natin to. Pound, Swiss, Pound, Yen, Pound, Kiwi. So pass muna dito. Kiwi, CAD. Ay, sino? Philip. Andiyan pa ba si Philip? Ayun, nag-play out yung short dito. Kaso, ewan ko na trade mo to. Pero ito kasi Hindi high na, hindi na, coach. Hindi Hindi. na. Kasi ang laki ng Kasi candle impulsive eh. yung pullback eh. Impulsive pullback eh. No. Oo nga eh. Ito, nagkataon, high impact news. Then, yan, drop. So, ngayon, nasa weekly support level na tayo. Yan talaga, may mga trades na para hindi para sa atin. Kiwi Swiss. Kiwi Swiss. So, ito, medyo, ang hindi aligned dito, daily and weekly. Kasi sa weekly, it looks bullish, right? Kung titingnan nyo, higher high, higher low, higher high, higher low, previous resistance, turning to support, then nagkaroon tayo ng bounce. Pero dito sa daily, meron tayong parang so kung titingnan nyo, lower low, lower high, then may sell off tayo dito. Mas obvious sa 4 hour. So, ito yung case na hindi siya nag-a-align. Okay, may bullish and then may bearish din. So, pass tayo dyan. Kiwi yan, ito parang pwede itong mag-reverse. Magkaroon ng retracement. Short-term downside move. Why? Kasi pag tinignan natin dito sa lower time frame. So kung makikita nyo, well-respected yung mga higher lows. Right? Well-respected. And then suddenly, meron tayong aggressive move downside. May multiple failed breakout, then drop. Impulsive move downside, change of structure from higher low to lower low, corrective pullback. Right now, nasa resistance tayo. So I think ito yung pwedeng setup for today. Kiwi, yen. Kiwi yen. So yan obvious hourly, higher low to lower low. Impulse correction. Ito complex pullback. Another ABCD. Medyo short lang siya sa 100 but yeah. So nasa level tayo, previous support, turn into resistance, plot pa tayo ng fib sa 50% between 50 to 618. So I think ito pwede natin abangan. So kung ite-trade natin to hintayin ko candlestick close dito sa 4 hour. Then ang magiging target ko lang dito is this low. Okay, pero kung ite-trade ko to siguro lang maliit na size lang. Maliit na size lang. So kung gusto nyo medyo conservative talaga, hintayin yung ma-break to. So ito yung higher low natin. Pero pag na-break to, yung profit potential natin medyo liliit kasi andito na agad yung kumbaga yung optimal TP natin. Quick trade lang to kasi we're trading against this overall momentum. Okay? So yan.
Ah, hintayin kong mag-close 'to. Yun na nga sa 15 minute. Kaya kayo bahala kung paano niyo iti-trade basta basta ako, so ang mangyayari ang gagawin ko dito, hintayin ko mag-close 'to kapag medyo okey sa'kin yung candlestick close na 'to, in validation ko a little above this high. Okay, so diyan lang. Balik nga tayo sa 15 minute. Ayan, so somewhere here lang yung stop ko. Okay? So, kiwi yen. Kiwi yen lang ang puwede. I mean ang tingin ko puwedeng mag-play out today. Okay? And then ano, crude oil, pero ito hindi ko ite-trade to crude oil, long side. Okay, any questions, guys? Any questions? Any questions? None, none. Basta 'pag nag-aabang kayo ng trade, be patient lang, guys. Be patient. Ang laging dapat ang mindset niyo ano, always trade for tomorrow. Okay, always trade for tomorrow. Okay? So all goods na ba lahat, guys? All goods na. All goods, all goods. Let me know kung may questions kayo or okay na kayo. By the way, so quick announcement. Quick announcement. Ang quick announcement. Teka, ano nga ba yung quick announcement ko? So next week, starting next week, Monday, Wednesday na yung ano natin, yung session natin. Monday, Wednesday, 8 p.m. So gabi na. Okay? For ano yan, hanggang for the rest of the month. So next month, most probably ganun din. Okay, so gabi na. I hope maka-attend pa rin kayo kahit gabi na. Okay. Coach, paano setting ng chart mo? Yung setting anong yung color ba? Kailangan naka-premium ka. So, pag na, ayan, naka-premium. Punta nyo dyan. Premium. So, mag ano kayo, magsusubscribe kayo. Teka, ayan. So, ito yung mga levels ng ano. Okay, so, essential, may 2 charts per tab. I think ito enough na. Enough na. 2 charts per tab plus hanggang 4. So sa premium hanggang 8. And so tingnan niyo na lang dito yung limitations. Pero ito yung ano, ito yung secret sa trading view, guys. Okay? So pag naka-free trial kayo, okay, may free trial kayo. Usually, hindi ko alam kung may ganito pa. Usually end of yung mga last week na bago mag-end yung trial nyo, mag-o-offer sila ng up to 60%, mga 50 to 60% discount. Okay? So, yun yung first. Pag naka-free trial kayo. Second, kapag, siguro mga twice a year, nakalimutan ko yung isang date, pero pag Black Friday, I think November, kailan ba yung Black Friday? November, no? November, ayan, nag-offer din sila 50 to 60% discount. Okay, 50 to 60%. So, pwede nyo i-take advantage yun. Pero, kunyari, naka-ano kayo, gusto nyo mag 3 time frames, 3 time frames, pero naka-ano lang kayo, 3 time frames, pero naka 3, ano nga, free pala. Naka-free subscription lang kayo dito. Gawin nyo, gawa kayo ng mga layouts. So, lagay nyo, kunyari, ito hourly. So, dyan yung hourly nyo. Then, gawa kayo ng another layout for daily. And then, gawa kayo ng another layout pa for another time frame. So, gawin nyo lang layout. Kapag naka-free kayo, gawa lang kayo ng layout for higher time frame, lower time frame.
So mama-maximize nyo rin naman yun. Kasi in terms of indicator, kahit nga wala na kayong indicator, ako ang pinaka-use lang talaga kaya ako nag-premium yung hindi sa indicator but yung one glance lang kita mo na nakikita ko na yung yung higher and lower time frame. So napapadali yung workflow ko. Okay, kasi kita ko na lahat ng time frame na gusto ko makita. So dito, paano mag-set? So punta ka lang dito. Ito, select layout, then yan, dito may 1, 2, pag 2 ganyan lang. Ayan. Tapos dito ayusin mo na lang sync in layout, ano ba yung isi-sync mo, symbol, interval, crosshair, ganyan. Okay? All right, all right. So all goods, all goods, all goods. Okay, so all goods na. Okay. With that, maraming salamat sa sa pag-attend, guys. Sa pag-attend, attend ulit kayo next week, ha. Okay. So, this weekend pala, so this weekend may i-release ako na na bagong lesson, strategy din siya. So paano i-trade yung mga fail breakout, fail breakdown. Okay? So yun abangan nyo sa Sunday. All right? So salamat again sa pag-attend and trade safe everyone. Happy weekend. Bye-bye.